50 rents. Ah. Yan, yan. Yan, gamitan ko na din po ang ning opportunity na magpasalamat po sa gabos pong yan, ano po, sa Pastors Appreciation Day. Salamat po sa mga taong gumabay po sa ko, sa pagpapararap po kay Lord, tsaka sa walk ko po. Kaya yan po ang mananitig. Yan po. May nirendi lang po palang kitang title. May gusto na eh. Yeah. Siya din. Alam, basta din ang media. Yeah. Paano ka mamumunga at lalago sa Panginoon? Yan. Duman po kita sa John 15 verse 1 to 16 po. Siya na din talaga. Ako na lang, Reds. Salamat. Yan po. Mabasa. Ang tunay na puno ng ubas. Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Mananatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Magbubunga ang sangang hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya. Ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin gaya ng sanga ay itinatapon at natutuyo. Inihahagis sa apoy at nasusunog. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Napaparangalan ang aking ama kung kayo'y masaganang nagbubunga, at sa gayon kayo'y magiging alagad ko. Kung paanong inibig ako ng ama, gayon din naman. Iniibig ko kayo, manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paanong tinupad ko ang mga utos ng aking ama. Aking ama. At ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan ay ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Hindi ko na kayo itinuturing ng mga alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuring ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama.
Hindi kayo ang pumili sa akin. Hindi kayo ang pumili. Ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin nyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Ito nga ang aking utos. Ito nga utos ko sa inyo. Magmahalan kayo. Yan po. Pray po pala nung nakita. Lord, thank you po Panginoon sa bangging ini. Thank you po Lord sa ginagawa mo po Lord sa aming mga buhay. And I pray po Panginoon na samahan mo po kami sa pagbaba po ng iyong salita. Humble mo po ako Lord sa pagbaba po ng word mo. Bless mo po ang iyong salita. Maraming salamat po Lord. Bigyan mo po kami ng pag-unawa. In Jesus' name, Amen. Yan, sinasabi po dyan ni Lord na yan, siya po ang bunga. Kita po. Ay, siya po ang puno, kita po ang mga sanga. Kung lalayo po kita kay Lord, may po kitang magigibo. Tapos, sabi pa po ito, ang mga daida po nagbubunga, hinahalik niya sa puno. Yan, kung dahil lang po mamungas ang sarang sanga, puputulong da po siya, matutuyo lang. Pero ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana, pinuputulan da po. Iya po yan, minsan sa buhay ta, minsan may hinahalik po ang Panginoon para mas mag-grow po kita, mas lumago pa kita sa Panginoon sa relasyon ta po sa iya. Tsaka, mas magdepende po kita sa Panginoon. Kaya sinasabi po ni Lord na kung mananatili po kita sa Panginoon, mas mamumunga po kita. Tsaka, mayo po kitang mangigibo kung mayo po kita sa presensya ng Panginoon, kung mayo po kita sa pag-ibig ng Panginoon. Ano po? Yan, sa ano ko lang po, yan, sa diri ko po. Yan, minsan po, na titempo akong magpundo, tapos, yan, na nire-remind lang po ako ni Lord na pinapahiling niya po kung sisay po ako dati. Kung pinapahiling niya po na binago niya na po talaga ako. Tsaka kung rarayo pa po ako sa iya, maglala lang po ako. Tsaka sinasabi po ni Lord na sa pag-ibig niya po, kumpleto po kita. Tsaka mas mamumunga po kita kung yaon po kita kay Lord. Tsaka kung marayo lang po kita, mas may mayo po kitang kapayapaan. Kung mas marayo lang po kita kay Lord si Lord niya po ang sinasabing tagapangalaga tapo. Kaya, yan, pag nanatili po kita kay Lord, inaalagaan niya po kita. Kaya, yan, dinidisiplina niya po kita. Kaya po kita naglalago. Dahil po, sa pananatili ka po kay Lord, kung mayo po kita kay Lord, dahil po kita mababago. Si Lord lang po ang tunay na makakapagbago sa to. Tapos, yan, ang bunga pong halik kay Lord, yan, dahil ita po hayaan na manakaw po ng kaiwal yan. Kaya, yan, dati, yan po, sa sarili ko po. Kaya, yan po ko idiyon yan. Dahil po nanggana ang kaiwal na papundoon po ako. Dahil po sa pag-ibig po ni Lord. Kaya, mas nanatili po ako sa iya. Tapos, mas pinagkatiwalaan niya po ako. Nanatili po ako sa iya. Tapos, sabi po po dyan, kung yan, tsaka pinatunayan din po talaga ni Lord na nananatili siya sa to sa pamamagitan po ng iniwalat niya po Holy Spirit po. Sabi po sa unang 1 chapter 4 verse 13 po. Basa ko. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Yan po, ang Holy Spirit din po talaga ang naggagabay po sa to para dahil po kita maparayo sa Panginoon. Patuloy niyo po kitang dinidisiplina, tinutokdoan pong manumbalik po sa presensya ng Panginoon at sa pag-ibig po ng ating Panginoong Jesus. Kaya
yan, mas nire-remind lang po talaga kita ni Lord na kung dahil po kita madepende sa iyan, kung dahil po kita mananatili sa Panginoon, mabilis lang po talaga kitang sumuko, madali lang po kitang maparayo, madali lang po kitang mapagal. Pero pag nanatili po kita kay Lord, dawa, pirang beses na po kitang naghihiro, dahil po kita napapagalda. Pag nagtiwala po kita kay Lord, siya po ang mapanumbalik na lakas na po. Tsaka si Lord po ang nagbibigay lakas sa mga tao naniniwala tsaka nananatili po sa Panginoon. Sabi po, sabi po sa verse 5, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya. Ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Yan po. Sabi po dyan na kay Lord lang po talaga kita. Yan, mamumunga tsaka kung hiwalay po kita kay Lord, may lang po talaga itong kung yan, arang ta naman po na buhay ta dati, kang maya po si Lord, maya po kitang kapayapaan, yaon po kita sa kasamaan, magulo po ang paligid ta, pero kang nanatili na po kita kay Lord, yan, may kapayapaan po, namamatian ta po ang pag-ibig ng kapwa ta, lalong-lalo na po ang pag-ibig po ni Lord. Tapos, yan po, masirang lang po talagang manatili sa Panginoon, tsaka yan, nananatili na nga lang namin po kita sa iya. Tinatauhan niya pa po kita ni bunga po, tsaka ano po, binabago niya pa po kita. Tapos, yan, ang mga bunga po talaga dyan natin sasabi po ni Lord. Ito, yan, nababago po ang pag-uugali ta, nababago po ang pakikitungo ta po sa kapwa, na tinutugdoan po kita ni Lord magpadangat ng mga kapwa tapo, tapos tinutokdoan din po kita ni Lord na magdepende po sa iya, tapos magtiwala po kay Lord. Kung dahil po kita matiwala kay Lord, tsaka mananatili. Dahil ta po arang si mangyayari yan, permi lang po nakaabang ang kaiwal na atakiyon po kita, kaya dahil na po kita magluwas pa sa pag-ibig ng Panginoon. Dumana lang po kita sa amata na inaalagaan po kita, tsaka pinapamati po ang pag-ibig niya sa to. Tsaka yan po, grabe lang po talaga ang pag-ibig po sa to ni Lord. Tsaka tigsasabi din po siya na yan, sa verse 16 po, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Yan, sabi dyan po. Hinirang da po kita ni Lord para yan, mas mamunga po kita, maipasa ta po si mga bunga ta. Yan, sabi po dyan sa vision na po, love God and make disciples po. Yan, pag nagpadagos po kita sa pagpapadangat na po kay Lord, tsaka nagpadagos po kita sa presensya na manatili po kita kay Lord. Yan, magbubunga po talaga. Yan, ma-make disciples po kita, tsaka magpapadisciple po kita kay Lord. Iyo po yan, sarap po yan si mga bunga po na tinatao po sa to ni Lord. Tsaka, yan, sigsasabi din po ni Lord na magparadangatan po na kita, tsaka yan, pag nanatili po talaga kita kay Lord, dawa si mga daita po pinapadangat dati. Yan. Yan, napapadangat na po. Tapos, yung padangat po na halik po kay Lord. Yan, mamamatian mo din po talaga pag yakan ka po kay Lord. Gabos na yakan po sa paligid mo. Magaling po ang pakikitungo. Matian mo po ang pag-ibig ninda, ang pag-ibig po ni Lord. Tsaka, dahil din po talaga kita hayaan ni Lord na nag-iisa lang, may tinatao po si Lord sa itong mga tao.
Tapos, yan, tsaka may tinatao din po si Lord ng mga tao para lumago din po kita. Kaya, salamat po sa inyo sa mga tao pong nagtabang sa ko, tsaka nagtarabangan po kita na lumago po sa pag-ibig po ni Lord, tsaka lumago po sa relasyon ka po sa Panginoon. Kaya, yan, sabi ko. Tapos, doon po kita sa Jeremiah 17, verse 5 tsaka 6. Sabi na, sinasabi ni Yahweh, susumpain ko ang sino mang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao, sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. 6. Ang katulad niya ay halamang tumubo sa disyerto, sa lupang tuyo at maalat na walang ibang tumutubo, walang mabuting mangyayari sa kanya. Yan, tigsasabi din po talaga dyan ni Lord. Pag nagrayo po kita kay Lord, yan, masakit po baga na yan, tuyot po ang buhay ta, mayo pong pag-ibig ang Panginoon sa to. Tumalikod po kita. Tapos, yan, sinasabi din po talaga na dahil po kita mamumunga, tsaka mayo pong magayon na mangyayari sa to. Pag nagrayo po kita kay Lord. Pero, yan, patagos pa din po kita. Tinatabangan po ni Lord na makabalik po sa presensya niya, tsaka mas manatili po sa pag-ibig niya. Yeah, minsan tinatawan po kita ni Lord ni mga pagsubok para mas lumago po kita para dahil po kita manatili sa komportable lang po itong pirmi po kitang tinatawan ni Lord ni panibago pong pagsubok, panibago pong kakaharapin para mas mag-grow po kita tsaka mas lumago po ang bungata sa Panginoon. Tas yan po. Kaya, dahil na po kita mag-rayo po kay Lord, manatili lang po kita sa pag-ibig po ni Lord. Maugmahan po sa pag-ibig ni Lord. Yan, aram ta naman po yan, Gabos. Kaya, yan, padagos lang po kita na magpadarangatan, sabi po ni Lord. Tsaka, padagos po kitang mamunga sa presensya po ni Lord. Tapos po, yan, kung may mga hinahalik man po si Lord sa buhay ta, dahil na po sinta nakatabang sa to. Kaya minsan hinahalik po sinta ni Lord para yan po mas lumago po kita. Minsan makulog po pero para sa to din po ang mga tigsasabi po, mga tiggigibo po ni Lord. Pag nanatili po kita sa iya, gabos nagigibuhon niya po sa buhay ta. Para sa to po, para sa kinabukasan ta po, para po sa mga susunod pa pong mangyayari sa to, para mas nagiging matatag po kita sa mga kinakaharap na po. Kaya sa pag nanatili ta po kay Lord, kino-comfort niya po kita pag yan, nakukulugan po kita bilang yan, tagapangalaga tapos si Lord. Aalagaan niya po kita gaya ng mga garo-aki po, inaalagaan po kita ni Lord na yan, para pinapakakan niya po kita ng tataramon niya para mas magkusog po kita, mas mag-grow po kita sa iya. Tapos, yan, padagos lang po kita sa pag-ibig po at gabos po kita mananatili po sa pag-ibig po ng Panginoon. Yan, yun lang po yan. Salamat po. Amen. Salamat, President.